Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po muli sa inyo. Ito na po ang huling Sabado ng buwan ng June at napakabilis po ng panahon, kapatid. At muli po tayong magkakasama sa pagsamba, sa pananalangin dito po sa aming lugar. Kaya balik bahay po tayo, pero naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay lagi na mga press, kaya ng panalangin kanina, sariwa sa akin. Itong week na to, kapatid, naniniwala ako naging mas challenging, no, po sa ating lahat, dahil nga po dito sa ating lugar sa Pampanga, especially sa aming baryo dito sa Santa Rita, ay Balen, yun po, na talagang alam natin, kapatid, naging mapanghamon dahil po sa dumami po ang infected sa panahon ngayon. Kaya balik bahay po tayo. But then, kapatid, ito po yung sinasabi nilang second wave. Yan, narinig mo na ba yung salitang second wave? Pag sinabi second wave, parang ito yung pangalawang birang. Yan, kung nasa alon ka, nasa dagat ka, alam mo yung second wave. No po, ito yung sa pangalawang bira, pwedeng ito ay malakas, pwedeng ito rin po ay mahina. But according to our history, nagkaroon na po tayo ng Spanish flu noon, no po, ito rin po ay naging pandemic at ito po yung kanilang pinakaiingatan ngayon dahil po nung panahon ngayon, mas naging matindi ang pangalawang dating ng virus. Pero ang tanong ko, bakit? Yan, no? Ang tanong ko po ay bakit? Mas lumakas ba ang virus na to? O sa tingin nyo, kapatid, meron lamang pagkukulang? Dahil po ako naniniwala ngayon po dumadami po ang mga recoveries, kaya hindi natin masasabing lumalakas pa ang virus. Ngunit baka sakali, kapatid, kaya nga may nangyaring ganito, o baka may kapabayaan, may nagkampante, o yung takot natin at pag-iingat ng nakaraan ay hindi na kasing pag-iingat at takot ngayon, at hindi na tayo naging masigasig gaya ng una. Kaya dito, kapatid, ako naniniwala kasi ako pag pangalawa na lang, mas madali na. Tama po ba? Pag pangalawa na lang, magaling ka na kung paano mo ito kakaharapin. Mas sanay ka na. Mas mabilis na nating masugpo dahil alam na natin ito at meron na tayong karanasan. Kung ikaw ay babae, nakagaya ko, at ikaw ay pangalawang panganak mo na, mas madali kaysa dun sa una. Di po ba? Kung sa trabaho, pangalawang araw mo na, pangalawang buwan mo na, kapatid, mas madali na, mas maayos na. At ganoon din po sa eskwelahan kung pumapasok ka na. Kaya ako naniniwala ako, kapatid, pag pangalawa, mas madali na, lalo na kung pangalawang pag-ibig mo na yan, alam ko, may natutunan ka na. Kaya kapatid, ito lang po ang aking masasabi. Kung sakaling dun sa una, hindi tayo natuto, dun sa una, hindi natin pinahalagahan yung ating mga karanasan, pwede nga itong second wave ay magbibigay sa atin ng isang sitwasyon na hindi maganda at isang sitwasyon na pwedeng magpapahamak lalo sa atin. Kaya ngayon, kapatid, ang tanong ko, ano ang layunin ng Lord? Ano ang layunin ng Lord? Bakit pinaranas niya yung uli? Yan. Bakit dati hindi naman ganito kagrabe ang Pampanga? Kaya nga sabi ko noon, dapat nung mag-i-deklara na ng GCQ, bumalik tayo sa ECQ. Sabi ko, pwede na. Kulang lang ang preparasyon. Ngayon, nasa MGCQ na tayo, pero feeling namin, nasa ECQ kami uli. Di po ba? So, ang tanong ko, what's the purpose? Ano yung goal? Ano yung tinuturo sa atin ng Lord? At bilang Kristiyano, lagi tayong nagtatanong, ano pa po ang dapat gawin? Kaya ang mensahe natin ngayon ay pinamagatan kong facing the second wave. Yan. Paano natin kakaharapin itong second wave na sinasabing ito? And I pray, kapatid, hindi na to lalong lumala. Kapatid, may isang pelikula noon na gustong-gusto namin papanood sa mga Christian movie, sa mga kabataan. Ang tawag ay Facing the Giant. So, kapatid, if this second wave is a giant, how do we face this giant as a Christian? Paano natin kakaharapin ang giant na to bilang Kristiyano? Paano natin, kapatid, ito sosolusyonan na alam natin kung ito man ay pahintulutang mangyari ng Lord, may layunin ng Diyos. Kaya po buksan natin ang ating mga Biblia at sabayan niyo akong bumasa dito sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Ang sabi po rito sa 2 Peter, so, dear brothers and sisters,
Work hard to prove that you are really among those God has called and chosen. Ulitin ko po, work hard to prove that you're really among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Napakaganda po, no? Nasabi rito, kinakausap niya ang bawat mananampalataya na kailangan tayong mag-work hard. Pagkasabi po sa sarili, work hard. Yes. Para daw po i-prove. Ano yung i-prove? Para ipakita na tayo talaga ay mga tinawag at pinili ng Diyos. At kung gagawin natin ito, you will never fall away. Ano pong sabi sa Tagalog, kapatid? Ang sabi niya, kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. Pati sabi po, masigasig ako. Amen. Lalo tayong maging masigasig upang matiyak natin o ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Hindi kayo matitisod. O sa ibang version ng Biblia, kapatid, mababasa nyo, kung gagawin nyo ito, hindi kayo manlulupaypay. So, gagamitin ko yung salitang manlulupaypay. Ito po ay tagubilin ng ating ni San Pedro, no po, isang disipulo ni Kristo, sa lahat ng inirang ng Diyos. Dito po, no po, sa ating panahon. At alam ko, ito rin ay paalaala ngayon. Kaya kapatid, ang panahon ngayon, iba na. Ang panahon ngayon, kapatid, iba-iba na ang nangyayari, kapatid, no? Marami ng mga bagay ang hindi natin dating nararanasan, pero ngayon, kapatid, no, nararanasan natin at iba-iba ng mga sitwasyon, kaisipan, pag-aaral ang dumarating. Kapatid, totoo po. Sa panahon ngayon, nakakapasok ang salitang panlulupaypay. Ang salitang pagkatisod, ang salitang panghina ng loob. O sa English, ang ginamit na word, fall away. No? Fall away. Ibig sabihin, lumayo, bumagsak kapatid. Kaya dito, ngayon kapatid, na nasa second wave tayo, lalo tayong kailangang kapatid na magbantay, manatiling gising, at manatiling matalino. Kaya dito kapatid, kung ginigising namin kayo, sinashoutout namin kayo, magpasalamat kayo. Dahil ayaw po natin na makasama dun sa mga tinatawag na fall away. Dahil alam ko po, malapit na dumating ang Panginoon at kailangan lahat po tayo gising, handa at buhay sa ating pananampalataya kay Lord. Kaya gusto ko pong makita nyo yung verse, may mga tagubilin doon na mahalaga. Pag tagubilin, ibig sabihin kailangan. Pag tagubilin, ibig sabihin importante. Yan. At doon po sa verse, kung babasahin ko po uli, no, ang sabi niya, so dear brothers and sisters, o sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin niyo ito, hindi kayo manlulupaypay. Kaya ano po ang gusto kong bigyan diin dito? Ang unang word na gusto kong mabigyan diin dito na nagsisimula sa M ay yung matiyak mo ang iyong pagkatawag. Ulitin ko po, matiyak mo ang iyong pagkatawag. Kapatid, sa oras ng krisis, napakahalaga ng katiyakan. Napakahalaga ng katiyakan. Ang sabi sa English, certainty. Tiyak ka, sigurado ka. Sa mundong ito, kapatid, walang katiyakan. Tama po ba? Pwedeng kakampi mo ngayon, bukas kaaway mo. Pwedeng ngayon mabuti, bukas masama siya sa'yo. Pwede ngayon, mali yung ginagawa mo, pero bukas, tama pala, naging tama na yun. Kaya walang certainty. Ngayon, mahal ka, bukas, iiwanan ka. Aray ko, hugot ng mga kabataan. Ako. So kung titignan nyo kapatid, walang kasiguruduhan, walang katiyakan. At yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Last week, nag-meeting kami. Ayan, nag-meeting ang mga Jedi kapatid at pinag-usapan na namin kung paano ang pagbabalik, kung paano ang pagsisimula, at kung paano tayo magtutuloy-tuloy. Ang prayer natin, ngayon lang pong July, makapagsimula na tayo ng ating pagsamba sa ating iglesia. Sabi ko nga hindi pinag-uusapan kung ilan ang darating dahil sa laki ng ating church, kapatid, maluwang po tayo. But then, kapatid, walang katiyakan. Ngayon, sabi ko nga, eto na naman, balik na naman po kami sa aming tahanan. So kapatid, naniniwala ako, isang tagumpay at katatagan ang mayroon kang katiyakan. Yung tiyak ka, yung taong mahal mo, tiyak ka, hindi ka iiwan. Yun ang tagumpay. Yung trabaho mo ngayon, sigurado ka na mananatili yun.
No, hindi magsasara. Yung kinalalagyan mong maganda ngayon, naniniwala ka at tiyak ka na mag-i-stay ka doon, mananatili ka doon. Yun po yung kasarapan. Ngunit alam natin, kapatid, dito talaga sa mundo ay walang katiyakan. Ano ba man? Huwag mo sabihin hindi ka iiwan ng iyong asawa, ng mga nagmamahal sa'yo. Kung di ka man iiwan, pwedeng pag nawala na sila, maiiwan ka pa rin. So, walang katiyakan. Kahit gusto pa ng tao at talagang mangako siya sa iyong eda kalakwan, from till death do us part, kapatid, walang katiyakan mo. Hindi mo alam kung kailan. Pero may isang tiyak. May isang sigurado. Kapatid, at ito yung awit kanina. Ang sabi niya, He is unchangeable. He is unshakable. He is unstoppable. Sino lang po ang tiyak? Sino lang po ang hindi magbabago? Sino lang, kapatid, ang nag-iisang alam mong sigurado ka, certain ka, na kailanman ang sinabi niya ay mangyayari. At ito po ang ating Diyos. This is our God. Malakias chapter 3 verse 6. Napakaganda po ang sabi niya. Ako ang Panginoon o ako si Yahweh ay hindi nagbabago. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Ang sabi po sa ibang version. So mismo po ang Panginoon ang nagsabi, ako ang Diyos mo at hindi ako magbabago. Kung ang Panginoon mo ang Diyos mo, hindi siya magbabago. Ano man ang sitwasyon, kahit nasa crisis ka, kahit nasa problema ka, kahit masaya ka, ang Diyos na tapat at sapat sa iyo noon, hanggang ngayon, siya pa rin, kapatid. Kaya naniniwala ka ba na meron kang isang Diyos na hindi nagbabago? Maganda po ba yun sa iyo, kapatid? Maganda ba yun? Kapatid, eto po yung katotohanan. Yan ang Diyos na tinanggap natin. Yan ang Diyos na dumating sa buhay natin. Ang tanong ko lang, tiyak ka ba? Tinawag ka at pinili ka. Tiyak ka ba? Sabi nga matiyak ang pagkatawag. Tiyak ka ba? Kasi kung tiyak ka, kapatid, na tinawag ka at pinili ng Diyos, bakit ka nababalisa? Bakit ka nababahala? Bakit ka nanghihina? Bakit ka natatakot sa mga pangyayari? Kung tiyak ka na yan ang Diyos na tinanggap mo sa buhay mo. Kaya dito, kapatid, napakalaga. Siguro sa kalagayan natin ngayon, baka kung sakali, no po, na halimbawa, ang presidente, tinawag ka, pinili ka, o lalo na kung talagang ilalagay ka sa isang lugar o posisyon na napakaganda, kapatid, o at pwedeng inampung ka, no po, na doon ka na sa kanya, kapatid, ikaw ay makakasama niya. Kapatid, kung ikaw ay tinawag ng ating presidente, sa tingin mo, hindi mo magiging maganda kalagayan mo? Sa tingin mo, kapatid, hindi ba niya ibibigay lahat ng kailangan mo? Hindi ba niya ihahanda? Kasi tinawag ka pinili ka So bago ka pa, pag tinawag ka niya, lahat ng kailangan mo, ipoprovide niya, lahat ihahanda niya para sa'yo. Sa tingin mo ba, tinawag ka niya, pababayaan ka lang? Tinawag ka niya, kapatid, ang sasabihin niya sa'yo, bahala ka sa buhay mo. No! Pag tinawag ka, pinili ka, kapatid, ibig sabihin, nasa ayos ka. Nasa ayos ka. Ngayon, nararamdaman mo ba yon sa Panginoon? Kaya, kapatid, kung titignan po natin, tayo mga Kristiyano, we are so blessed na sa panahon ng crisis na ito, natanggap natin si Kristo, nasa atin si Kristo, tiyak tayo sa pagtatawag, napakapalad natin. Dahil, kapatid, sa sitwasyon ngayon ng mundong walang katiyakan, isa lang ang tiyak. Pinili ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, kaya ako ay sigurado sa kinalalagyan ko. Kaya, kapatid, ito po yung gusto kong makita nyo. Ang presidente, kapatid, kahit tinawag ka niya at maganda ang kalagayan mo, hindi niya pa rin kontrolado ang lahat ng sitwasyon. Hindi niya kontrolado. Sa una, pwedeng matatag ka nakasandal, pero pag dumating ang panahon, kapatid, pati presidente, wala nang magagawa. Pati presidente, kapatid, wala na siyang control. Kapatid, dahil pati presidente, na umaalis, nawawala, napapalitan, because he is a changeable. No? Dahil sila po ay changeable, pabago-bago, kagaya ni Marcos, di ba? Si Marcos ang ganda ng katatayuan, tapos nag-martial law pa para hindi siya makaalis. Pero nakita mo, kapatid, hindi siya nanatili. Kaya nung hindi siya nanatili, pati alipores niya nag-disappear. But then, ang ating Diyos na tinanggap,
He's always, always in control. And still be in control hanggang sa mga parating na panahon. Anumang darating na panahon, kapatid, He is in control. Kaya kahit na anong waves, ilang waves, anuman ang mga wave na dadaanin natin, kung tiyak ka na tinawag ka at pinili ka ng Diyos, you will never fail. You will never lose. At kailanman, kapatid, hindi ka niya iiwan, ni papabayaan. So kapatid, tiyakin mo, tinawag ba talaga ako ng Diyos? Pinili ba talaga ako ng Diyos? Kailangan dito makatiyak ka. Kailangan dito, kapatid, alam mo. At paano mo malalaman? Ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 13, sa wikang English, napakaganda. And God has given us His Spirit as proof that we live in Him and He is in us. Gusto ko pong basahin niyo uli. And God has given us His Spirit as proof. Binigay niya ang kanyang Espiritu bilang katibayan, bilang patutuo that we live in Him, na tayo nabubuhay sa Kanya, at siya rin ay nabubuhay sa atin. Yaman natin, palakpakan ni Lord, gusto niyo pa ito. Sige. O kaya pindutan may tantang sa akin, kapatid. Di po ba? Sabi ka, kapatid, no, ito yung pruweba na ang Diyos ay nasa atin. Ito yung katiyakan. Pwede mong matiyak. Pwede mo talagang masabi na ang Diyos ay nasa iyo at ikaw ay nasa Diyos dahil sa kanyang Espiritu. Sabi yan din sa Roma chapter 8:16 Ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kapatid, ang katibayan ay wala sa forma. Wala sa kabaitan. Wala sa pagiging relihiyoso. Wala sa pagiging aktibo sa church. It is because of the Spirit of the Lord in our lives. In your lives, kapatid. Kaya gusto kong matanungin ka. Do you still feel the presence of the Holy Spirit, the Spirit of God in your life? Ngayong crisis na ito, nararamdaman mo pa ba yung Espiritu ng Diyos? Buhay pa? Are you still living in spirit or living na lang sa flesh? Nabubuhay ka pa ba sa Espiritu? Oh, ang buhay mo ngayon, lumalampas na lang sa flesh. Kaya kapatid, gusto ko pong makasigurado, nandiyan pa ba yung power ng Holy Spirit? Kumikilos pa ba ang Holy Spirit sa buhay mo? Kapatid, kahit na ganito ang sitwasyon natin, kahit na hindi tayo sama-sama sa pagsamba, nararamdaman mo pa ba yung damang-dama mo pa ba yung init? Yung kagaya ng dati? Yung excitement sa Panginoon? Yung talagang dati, binibigay mo yung oras mo, ginigising mo yung sarili mo, ini-stir up mo yung puso mo, yung faith mo para sa Panginoon. Kapatid, ito po yung katiyakan ng pagkatawag. Kasi po ito yung lakas natin, ito po yung tagumpay natin. Kapatid, at kapag kapatid, alam na alam mo, tiyak ka na tinawag ka ng Lord, makikita yon sa gawa at prioridad mo. Kikita yon, kapatid, kasi yun ang tutulak sa iyo. Yung Spirit na nasa iyo, tutulak ka. Gigisingin ka. Sa tutulang po, ngayong itong BPF, malaking struggle sa atin kasi everyday, parang kahit hindi ka agad magising, okay lang eh. Pero I am praising God kasi po talagang everyday, no po, nakakapag-devotion pa rin po ako ng maaga at ngayon pong BPF, nagigising pa rin tayo before dumating ito. Why? Because tiyak tayo, tinawag tayo. Kapatid, ako po sa totoo lang, kung alalahanin ko yung dinaanan ko mula nung magkabata, no, hindi madali. Lalo na po sa aking paglilingkod sa Diyos. Bata pa lang ako, sabi ko nga, lagi ako naiiwan sa bahay para lang maglingkod ang aking mga magulang. At nung ako po ay mag-aral na pagiging tiyakong isa, hindi po ganun kadali. Walang nagpaaral sa akin, working student ako, ang hirap po ng dinaanan namin kasi nilipat kami sa bagong lugar, hindi ako makagraduate, tumindi. At lalong tumitindi nung nasa mga destino na ako, may mga taong ayaw sa akin, may mga mahirap kausap, may mga mahirap kasama, may mga panahong hindi kasi swelduhan, tapos kung ano lang yung bibigay sa iyo, yun lang kapatid, mahirap. At hanggang ngayon kapatid na nandito na ako sa ministeryong ito kapatid, talaga pong lalong tumitindi, lalong pahirap na minsan iniisip ko hindi ko na matatagalan. Nasabi ko nga kung wala lang akong takot sa Lord, pwedeng tumigil ako. Pero praise God. Alam niyo po sa lahat ng naranasan ko, sa lahat ng mga dinaanan ko, isa lang po ang nakita ko.
lalo kong natiyak, kapatid, na tinawag ako at pinili ng Diyos. Dahil sa kabila ng mga naranasan ko mula noon, para lang sa paglilingkod ng Lord, nandito pa rin po ako ngayon. Kaya kapatid, kapag may katiyakan ka man ng pagkatawag, ano man ang dadaanin mo, ano man magiging sitwasyon mo, malalampasan mo. Ano man ang mga mahaharap mo, kapatid, mapagtatagumpayan mo. At ng lahat ng ito, mapapasalamatan mo kasi makikita mong panghubog lang sa atin ito ng Diyos. Panghubog lang sa atin ng Diyos. Kaya kapatid, ang second wave, pwedeng panghubog lang sa atin ng Diyos. Hindi dapat katakutan. Hindi dapat, kapatid, ikabalisa. Dahil alam ko, pag alam mo ang tumawag sa iyo at tiyak ka, itong Diyos na tinanggap mo that is unchangeable, ipagsasanggalan ka, iingatan ka, tiyak ka, dahil sa Espiritong nananahal sa buhay mo. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na ang Espiritong yan ay mawala sa puso mo. Painitin mo. Talagang gisingin mo. Dahil naniniwala ako, kapatid, yan ang magiging sandalan natin sa mga darating pang panahon ng ating buhay. So, number 1, in the second wave, ano man ang parating na wave na yan, tiyakin mo lang na ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos. Number 2, ang sabi po sa verse kaya't lalo kayong maging masigasig. So, kapatid, sa panahon ng second wave, sa panahon natin ngayon, ang pangalawang kailangan natin, kapatid, ay maging masigasig lalo. Maging masigasig lalo. Ano po ba ang salitang sigasig? Sa English, ang ginamit nila ay diligent. Strive. No? Work hard. O, yan ang ginamit sa Tagalog, masigasig. So, kapag sinabing masigasig, may galaw. Yan, wala mo, kahit ka, maliksi. Di po ba? No? May effort, kapatid. At sa mga nakaraang quarantine, kapatid, ako nakita ko, nasaksihan ko kung gaano kasigasig ang ating mga kababayan. Na masasabi kong meron tayong spirit talaga ng sigasig. No po? Sigasig na makabalik sa normal na lahat. Di po ba? Dahil maraming mga nag-iisip ng paraan, gumagastos, para lang, kapatid, makabalik na sa normal. Maraming naging masigasig na magbukas ng pwesto kahit hindi pa pwede. Maraming naging masigasig na mamasada na kahit na hindi pa pinagbabawal pa. Maraming naging masigasig, kapatid, na bumalik na sa trabaho kahit wala pang mga transportasyon. Kilo-kilometro na babalitaan natin, naglalakad sila. Kapatid, no? Lakad pa more. Pero, kapatid, anong ginagawa? Naging masigasig. Makamtan lang, makuha lang, kumita lang. Kapatid, yun ang sigasig Kapag kasi sigasig, nakakagawa ng paraan. Lumalabas ang abilidad. Dumidiskarte. Kaya ako saludo pa rin ako sa mga online seller Sa mga rider dyan Ang galing dumiskarte para lang kumita. Talagang lalabas ng bahay, kukulitin, no, ang mga tao para lang kumita at yun po ay sigasig. Ngunit ang tanong ko, kapatid, yan bang sigasig na yan? Dala-dala mo rin ba yan pagdating kay Lord? Yan sigasig mo yan. Yan sigasig mo yan. Yan rin ba ay ginagamit mo pagdating sa Panginoon? Ganyan ka ba talaga kasigasig pagdating kay Lord? Kasi ang sabi rito, kapatid, kaya lalo tayong maging masigasig. Kapatid, nung bang MGCQ na tayo, talaga bang excited tayo? Yes! Church na kami uli, yes! Mabalik na kami sa mga face-to-face na gawain. Ganun ba tayo kasigasig? Ganun ba tayo kaatat? Ganun ba yung damdamin natin? Kaya nung magbukas tayo ng BPF sa church, talagang pinagsikapan mo? Gumising ka ng maaga, naglakad ka, nakipag-usap ka kung sinong masakyan mo, gumawa ka ng paraan, and praise God! Sa mga nakasama namin last Saturday, nakasama-samang nakapagsimula na sa ating face-to-face na pagsamba. Hindi po ba yan ang sigasig, kapatid, na handa kang gumawa, kumilos kahit mahirap? Kasi nga yung Espiritu nasa iyo, kumikilos para bigyan ka ng sigasig. In Philippians chapter 2, verse 12, napakagandang word nito, kapatid. Sige po, basahin natin. Kaya nga, minamahal,
Higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon. Ulitin ko yon. Higit na kailangang masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. Pag sinabing higit, kapatid, lalo. No? May increase, may paglago, may pagsulong tayong magiging masunurin ng matindi kaysa noon. Kapatid, dapat pasulong yung ating pagiging masunurin. At anong sabi ron? May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ay inyong kaligtasan. Napakaganda ng word na takot at panginginig eh. Yung ba takot at panginginig? May pagkilala yung kapatid. Ito bang may mahamoy, may tatamo ba mo? Tatakot ka kasi dapat pamintuan me, kasi dapat tukyan me. Stumikit may boss mo, nanginginig ka kasi alam mo kailangan ibagay mo yung the best mo. Hindi ba lalong dapat ganun kay Lord? Na may takot at panginginig na magpatuloy? Kaya nga baliw po kapat ating katutuhan dit ang ating espiritu na ng Lord, istong ating gawain. Ilang may patutod mo sa lese. Ako po alas 3 pa, may gising na ako. Linawig yung cellphone ko, alas 3 pa pala. May tutkud kong pasibayo, may gising na ako na naman alas 4. Why? Kapatid, nandun yung eagerness, nandun yung puso. Aliway tang, 6 o'clock na pala, late na ako king BPF. Di po ba ganon? Yun yung may takot at panginginig. Kaya kapatid, at ang nais ng Lord, magpatuloy tayo sa paggawa hanggang malubos. Ganda rin. Magpatuloy sa paggawa hanggang malubos. Yung ating kaligtasan. Kapatid, walang tigilan to. Patuloy. No, patuloy. Ngayon, mangyayari lang yun kung tayo ay magiging masigasig lalo. Doon magiging masigasig lalo. Kaya kapatid, saan ka masigasig ngayon? Naipapakita mo ba yung kay Lord? Nakita na ba ng Lord yung sigasig mo sa panahong ito? Kahit na ganito yung sitwasyon natin, kahit nasa krisis tayo, bakit sa tao, sa trabaho, pag may alam na kita, nakakagawang ng maging masigasig? Nakakagawang dumiskarte, tumatapang, nawawala ang hiya. Kahit mahirap, kinakaya, nakakakita ng liwanag at pamamaraan. Kapatid, gusto kong isipin mo, kanino ba lahat galing ito? Kanino ba galing ang trabaho mo, ang lakas mo, ang buhay mo? Alam mo kung kanino galing. Kaya ako, ang panalangin ko, sana, lagi nating maalala, lagi nating alalahanin ang itinuro sa atin ng COVID na to. Huwag man po burita yung mila ko, pero sabi natin din nga, ako mila ko. Pero ang nais ko ang hindi maalis natin yung itinuro sa atin. Dahil ayaw nating manatili ang virus na to, pero sana yung tinuro sa atin manatili. At anong itinuro? Na itinuro sa atin ng COVID na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay walang halaga. Nagka-ECQ, kapatid, nakita natin, walang halaga, kapatid, yung trabaho, hindi tayo makapagtrabaho, walang halaga, kapatid, yung material na bagay, hindi tayo makalabas, walang halaga, kapatid, yung mga bagay-bagay dito sa mundo, may sasakyan ka, walang halaga yan, meron kang pera, wala kang mabili, nakita natin, kapatid, at kung infected ka, lalo mong nakita kung gaano kahirap, dahil nag-iisa ka lang. Ang tunay na mahalaga sa panahon ngayon, tinuro sa atin ng COVID ay ang buhay. Buhay lang, hininga lang, kapatid, ang mahalaga at kanino nang gagaling yan. Hindi sa doktor, hindi sa health organization, hindi sa kanino pa man, kapatid, hindi rin lalo sa pera. Ang buhay nang gagaling lang sa Diyos. Sa Diyos. Kaya kung dapat kang magiging masigasig, di ba dapat una sa Diyos? Dahil ang buhay na yan, ang Diyos ang makapagbibigay, kapatid. Kahit na kumita ka pa ng maraming pera, pag na-infect ka, wala ka pa rin, kapatid. Wala pa rin mangyayari. Wala kang buhay. Magkakasakit ka, mawawala lang yan. Pero kapag naging masigasig ka una sa Diyos, naniniwala ko, wala rin ang lahat ng yan. Pero may buhay kang gagamitin para makapamuhay ng matagumpay dito sa mundo. Naalala ko yung isang kwento ng isang matandang nagkaroon ng sakit. Nanganib ang kanyang buhay, akala niya katapusan na. May kasakit niyang mangisnawa hanggang sa dahil may edad na siya, no? So ang ginawa ngayon, dinala sa hospital, no? At doon po nilagyan ng oxygen, nagpahinga siya doon at
hanggang sa gumaling siya. Nung gumaling na siya at palalabas na, binigay sa kanya ang bill. Tinignan niya ang bill. Tapos, umiyak siya. Umiyak siya. Tinatanong ng kanyang mga pamilya at ng doktor at ng nurse, bakit siya naiyak? Bakit siya umiyak? Malaki siguro yung bill, no? Malaki siguro na bigla siya. Pero naiyak siya at talagang tumutulo ang kanyang luha. No? At ang sabi niya, alam mo, sabi niya, kamahal pala ng oxygen na to. Dahil sa oxygen na to, sabi niya, gumaling ako. Naiiyak ako kasi sabi niya, ang tagal-tagal ko nang hinihinga ng oxygen na to. Ang tagal-tagal na akong humihinga ng oxygen. Sa buong buhay ko, oxygen. Pero ako ay nakakahinga ng oxygen nang walang bayad. Kagaya mo at kagaya ko, kapatid, walang bayad. Pero sa buong buhay ko, hindi ko napasalamatan ang sabi ng lalaking ito. Hindi ko pinahalagahan at hindi ko pinaglingkuran yung nagbigay sa akin ng hininga, yung nagbigay ng oxygen na to. Ngayon, dahil lang sa konting oras na binigyan ako ng oxygen, ganito ang babayaran ko, hindi dapat ang laki-laki ng babayaran ko sa Diyos dahil sa buong buhay ko, Diyos ang nagbigay ng hininga sa akin. Diyos ang nagbigay ng buhay sa akin. Kapatid, ito po yung mahalaga ngayon eh. Ito yung mahalaga ngayon. Nakakalungkot na makita ng Diyos na masigasig tayo sa ibang bagay. Pero pagdating kay Lord, lagi siyang nasa huli. Lagi siyang chinechepwera. Lagi siyang tinatabi. Sabi ko nga nung nakaraang Sabado, this is the time. Emune pilelelele in Diyos kindiemo. Ito na yung panahon, hindi na kailangan, kapatid, na itinatabi ang Lord. Dahil kapatid, ito yung mga pangyayari. Hindi kaya nagkaroon ng second wave? Hindi kaya bakit muli pinahintulot ng Lord to na ang akala natin tuloy-tuloy na? Hindi kaya. Meron pang hindi nakikita ang Lord sa atin. Baka may kulang pa. Baka wala pa tayong naibibigay na higit at lalong sigasig para sa Kanya. Kapatid, gising. Kapatid, it's the time. Mula sa Espiritu, nasa puso mo, maniwala ka, nasa kamay ng Diyos ang lahat. Kailangan lang, pabilibin natin. Magpabilib tayo kay Lord. Minsan ka rin tao na binibigyan na, gumagawa tayo ng mabuti. Banta mo, aburida ka tamo, banta mo, blessed na ka tamo. Di ba pwedeng kapatid na ikaw naman ngayon, magpabilib ka kay Lord? Tanga sabi na, bilib ko kay anak ko ngayon, bilib ko kay disciple ko ngayon, bilib ko kay Kristiyano ngayon. Di po ba yun ang mahalaga ngayon? Kapatid, baka kung sakaling makita ng Diyos ang ating sigasig, even in this time of crisis, kapatid, in one click, alam na alam ko, naniniwala ko, this unchangeable, unstoppable, unshakable God can wipe out, maaalis niya ang COVID-19. Kaya, pag pinapatugtog nga ni Pastor Ray, yung aming awit na Emmanuel is for us, lagi niya dinideklara, sa July, wala ng COVID. At alam ko, kaya yun ng Diyos. Kaya yun ng Diyos. But then, kapatid, ang kailangan lang, sigasig pa more. Sigasig pa more. Huwag tayong padaya sa taktika ng kaaway. Huwag tayong padaya, kapatid, na dahil quarantine, wala tayong magagawa. Na dahil quarantine, eto na lang, yung ating magiging gawa. But then, kapatid, i-prove natin, ito ang magiging pruweba natin na tayo ay sa Diyos. Dahil sa kabila ng sitwasyon, andun yung puso at sigasig na magpatuloy sa paggawa at maging masunod rin sa paggawa hanggang sa wakas. Kaya kapatid, ang sabi ng verse, na lahat tayo ay lalong maging masigasig upang matiyak ang ating pagkatawag sa Panginoon at kung gagawin mo ito. Kaya ang last natin points, hindi lang matiyak ang pagkatawag, pangalawa, maging masigasig lalo, ang pangatlo, kailangan nating magawa ito. Magawa ito. Sa English, do this. Sa ibang salin, practice it. Kapatid, wala sa alam. Wala sa isip lang. Minsan sa dami ng ating mga naririnig, talagang punong-puno na tayo ng salita ng Diyos. Pero ang tunay na relasyon sa Diyos
nasa paggawa, nasa pagsasapamuhay. Kapatid, huwag mong hayaan na yung narinig mo ngayon, dumaan lang sa utak mo. Kaya if ever nakakalimutan mo, pwedeng ulit-ulitin. Nasa YouTube na po ang mga mensahe nito. Upang lalo mong magawa, maalala, kapatid, ulit-ulitin mo at isagawa natin. Gawin natin, kapatid, tingnan nyo, kapatid, may salita rito, kung magagawa ito. Di po ba? So, kapatid, kailangan gawin. Why? Kasi po, upang hindi tayo, ang sabi doon, matisod o manlupaypay. Kapatid, kaya kailangan gawing matiyak ang pagkatawag, maging masigasig, upang walang maging daan para tayo ay matisod at manlupaypay. Kapatid, hindi ito ang plano ng Diyos sa atin. Hindi tayo tinawag ng Lord para lang manghina. Tinawag tayo ng Diyos, kapatid. Kaya lahat ng instruction ng Panginoon ay para sa ating kabubuti. Lahat ng pinapagawa, kapatid, ng Diyos sa atin ay para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Alang mawala kaya, pero ating mawala kaya katamo. Kaya po ang kailangan dito, kapatid, sundin, gawin. Kaya alam niyo po, kahit sa kabila ng ganito yung ating sitwasyon, ang iglesia natin ay patuloy na gumagawa ng pamamaraan dahil ayaw ng iglesia natin na ang bawat isa sa atin ay manghina. For these last days, mas kailangan, mas maging marugdog, mainit ang ating pananampalataya. Pero totoo, habang nakatira tayo dito sa mundo, kapatid, talaga pong darating ang panghihina, lalo na kung wala kang ginagawa, lalo na kung wala kang pantuloy na koneksyon sa mga kapatiran, sa mga gawain. Talaga darating yan. But then, ang sabi ng Panginoon, ayaw niya na tayo ay manlupaypay at manghina. Ayaw niya tayong mawala at magdusa because apart from God is a danger zone. Apart from God, kapatid, ay isang mapanganib na lugar. Kaya ito sasabihin ko sa iyo, ang mawala kay Kristo, delikado. Pwede bang i-comment mo yan sa ilalim? At i-my-day mo yan? Ang mawala kay Kristo ay delikado. Kaya anong sabi ng isang awit? Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Alam mo pa ba yan, kapatid? Naaalala mo pa ba yan? Ito ang panahon, hindi na uso ang mag-backslide. Anong ibig sabihin ng mag-backslide? Di naman yung totaling lumayo. Yun lang, umurong ka pag backslide na yun kasi back ka eh. Hindi ka dapat forward. Forward! Forward! Kapag nagbabak ka, backsliding na yun. Backsliding na yun. Kaya pag hindi ka naging napagbantay, mawawala ka. Kaya ang kailangan sa Kristiyano, forward. For slide. Di po ba? Yun ang kaya malalaman mo, kapatid, kung lumalago ka, you are forwarding. Na napakaganda na naririnig ko yung gagawin na vlog ng mga kabataan. No, na-bless ako na even yung kwentong quarantine, anong kwentong quarantine meron ka, na alam ko kahit sa quarantine may mga lumago ang pananampalataya. May mga lalong naging marugdog, mayroong mga lalong nagamit kay Lord. At ito yung tunay na tagumpay, kapatid. It's not about our situation. It's not about yung ating mga activities sa church. It's all about your spirit and your spirit of God na lahat ng mga pagkakataon na pwede kang gamitin ng Lord, magpapagamit ka. Because ang Diyos ay hindi nagsara. Ang Diyos hindi nag-quarantine. Ang Diyos hindi tumigil sa buhay natin. Kaya kapatid, sa panahong nalalamig ka, sa panahong nakakaramdam tayo ng panghihina, sa panahong nakakaramdam tayo ng nawawala tayo sa focus, sa panahong ito na parating, sana madali lang ang second wave. Tatlong bagay ang gusto kong iwan sa inyo na kailangan nating maisagawa. Tatlong bagay, kapatid, upang maharap, makatayo, magtagumpay sa second wave na to. Number 1, always remember. Remember. Ano ang i-remember mo? Alalahanin mo lahat ng pinaranas na mabuti sa iyo ng Diyos. Alalahanin mo ang katapatan ng Diyos. Balikan mo ang lahat ng mga karanasan mo kay Lord. Di ba napakasarap? Buhay ka. Malakas ka. Maayos ka. Hindi ka nagutom. It all because the faithfulness of God. Kaya lagi mong balik-balikan.
Yung kapayapaan na niregalo sa'yo ng Lord sa kabila ng problema, yung kaayusan na binigay sa'yo ng Lord, yung pagbabagong binigay sa iyong pamilya, lagi mong alalahanin. Kapatid, napakalaga, nasa ating isip, laging remember the Lord. Remember the Lord. Hindi mga negative, hindi yung mga nakaraan na palpak, hindi yung mga nakaraan na hindi maganda. Always remember the love, the faithfulness, and the grace of the Lord. Sasabihin ko sa iyo, pag laging nasa isip mo si Lord, hindi ka manlulupay-pay. Hindi ka matatakot sa second wave. Kaya kapatid, please remember, naniniwala ako, pag lagi mong nasa isip si Lord, lalong lalabas yung sigasig mo na maglingkod sa Kanya. Number 2, hindi lang remember, but be overcome. Be an overcomer. Overcome your feelings. Overcome your situation. Overcome the negative news. Overcome lahat ng mga damdamin na hindi maganda, mga kaisipan na hindi maganda. Overcome. Pagtagumpayan. Kung may nakikita ka din maganda, kapatid, alisin. Sabi nga, kung meron pumapasok sa isip mo, kailangan palitan mo yung channel. Alisin mo, overcome. Hindi tayo kailangan magbabad, maglagi, lalo na sa mga bagay na hindi tama. Tandaan mo, nasa iyo si Kristo, nasa atin si Kristo, and we are an overcoming. Mapagtatagumpayan natin to, yung Spiritong nasa atin, mapagtatagumpayan natin to. Kaya isa lang tandaan mo, do not grieve the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Naniniwala ako, kapatid, no? Kapag lagi mo nga nire-remember ang Lord, ang Holy Spirit, kapatid, kikilos sa buhay mo. At lahat ng dadaanin mo, struggle man yan sa asawa mo, sa anak mo, sa kabuhayan nyo, o ano pa mang struggle, personal, pwede sarili mo, struggle mo, ma-overcome mo yan. Because the Spirit of the Lord is with you. At ang Spirit nyo na ito ay Spirit of victory na nasa buhay mo. And last, kapatid, anong kailangan gawin this second wave para mapagtagumpayan natin dito? It is to work hard. Work hard. Sabi mo sa sarili mo, work hard. I-work hard mo yung init ng relasyon mo kay Lord. Kung importante mo ito, kapatid, trabahuin mo. Trabahuin mo. Ilan pa sa atin ang nagpe-personal devotion? Ilan pa sa atin yung nagpa-family devotion? Ilan pa sa atin yung laging active sa online? Kapatid, lagi naririnig nyo sa prayer na sana hindi yun dahil mapapanood uli. Kapatid, mispriority yun eh. Mispriority yun, yung pwedeng, mamaya ko na lang panuod, kaya hindi na ako gumising ng maaga. Alam niyo po, sa totoo lang, patawarin ako ni Romel, no, nung Wednesday, nakatulog talaga ako dahil merong hindi ako gada nakakain. Nakatulog ako, tapos nung magising ako, nasa pagkanta na, no po, at binuksan ko, tapos pinagalitan ko yung mga anak ko, bakit din nyo ako ginising? Dapat din nyo, sabi ko, kahit natutulog ako, gisingin nyo ako, hindi ako magagalit. O kaya buksan nyo yung cellphone ko, ilagay nyo sa tenga ko. Why? Kasi kapatid, eto yung kapag may nais kang mangyari, kapag may puso ka kay Lord, hindi pwede yung diyan makanano na mo, andiyan pota na ang migising ko, no, we must work hard. Kailangan natin, kapatid, sabi nga, lalong maging masunurin, lalong maging masigasig ngayon, kapatid. Kailangan ipakita natin yung importansya. Kung importante ito, huwag natin pabayaan, manlamig tayo. Huwag natin pabayaan, mawala yung alab. Matakot ka pag wala na yung alab ng pananampalataya mo. Matakot ka pag wala na yung alab ng Banal na Espiritong kumo-convict sa buhay mo, kapatid. Ito ang kailangan. Sa panahon ng second wave, ang iiwan ko sa iyo, kapatid, value God more. Value God more. Mas pahalagahan mo ng higit ng Panginoon. More than anything in this world, walang ibang mahalaga kundi ang Diyos. Kapatid, siya lang. Siya lang, kapatid, ang mananatiling Diyos na unchangeable. Unchangeable. Kaya, kapatid, always remember how God loves you. How God become faithful to you. Always, kapatid, be an overcomer sa lahat ng taktika ng kaaway at panggugulo ng kaaway para dayain ka at malayo ka kay Lord. You must work hard. You must work hard. Kung paano ka nagpupursige sa kabuhayan nyo ngayon, sana ganun ka rin kay Lord kasi mapagpapala ka lang kay Lord. Mapagpapala lang, makapagbibigay lang ang Lord.
Sabi nga niya, kung ang mga ibon, di man nagtatrabaho, pero binibigyan sila ng Lord. Naranasan mo na yun sa quarantine. Kapatid, naniniwala ako, kaya pa rin gawin yun ng Lord. Ngayon, sinasamahan mo pa ng gawa. Di mas doble. Pero kung gawa ka ng gawa na wala ka na kay Lord, kapatid, yung blessing na marami, mababawasan pa dahil nagsikap ka dahil sa sarili mo. Kapatid, may siguradong hindi magbabago. Anumang wave ang ating daanan, dumating ay isang Diyos. He is God alone. He is God alone. And I believe, pag ang Diyos ay nasa atin, kumikilos sa atin at patuloy na nagpapaalab ng faith natin, we can face all waves na darating sa ating buhay. Mapagtatagumpayan natin ang lahat na ito because our God is unchangeable, unshakable, and unstoppable God. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Hallelujah! Hallelujah! We bless you, God! We bless you, God! We bless you, God! We bless you, God! Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Panginoon, nakikita ninyo yung aming nararamdaman, nakikita nyo yung aming karanasan, nakikita nyo yung aming kalagayan. Lord, alam nyo yung laman ng aming mga puso, yung mga takot, yung mga sakit, yung mga sugat, Panginoon. O kung meron man kaming nadaanan, Panginoon, sa isang linggo, na kami nanghina, Panginoon, Lord God, na tukso, Panginoon, Lord God, o pwedeng nasaktan. Sa oras na to, Lord God, patuloy po kami lumalapit. Patuloy namin hinihingi, Panginoon, Lord God, ang iyong pagkilos. At naniniwala kami anumang kalagayan namin at magiging kalagayan namin, you are still God. You are still God. Ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na gumagawa sa amin, at ang Diyos na magpapatagumpay sa amin. Kaya, Panginoon, ito ang deklarasyon namin. Ito ang tatayuin namin. Ito, Panginoon, Lord God, ang sasabihin namin. Sige, church, sabahan niyo ako at let us declare. Hallelujah. Oh, God. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable. Sige, church, sabihin mo. Unshakable. Yes, yun ang Diyos na unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Say unchangeable. Unchangeable. Unshakable, unstoppable, that's what you are. You are God. Sige, taas mo ang kamay mo. Awitin mo to, church. Sige. Began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad,
forgiveness. God, sige church, manalangin ka. Pasalamatan mo ang Lord that our God is still in control. He is on the throne. He is on the throne. Ano bang kalagayan mo ngayon? Ano bang kinakaharap mo ngayon? Ano bang estado ng puso mo ngayon? Our God is in control, for He is still sitting on His throne. In good times and in bad times, He is God that is within us. Siya ang Diyos na nasa atin. Hindi siya natutulog. Hindi siya nagpapabaya. Church, hindi siya nakakalimot. Lahat ng pains natin, nakikita niya. Kung may takot ka, nakikita niya. Kung may kabalisahan ka, nakikita niya. Kung may alalahanin ka, nakikita niya. At siya ang Diyos doon ngayon at kailanman. Kung gaano siya naging matapat sa iyo, kapatid, nung wala ka pa kay Kristo, lalo siya nagiging matapat ngayon dahil nasa Kanya ka na. Ang kailangan lang, patuloy mo siyang kilalanin. Kung nalamig ka, nagduda ka, natakot ka, repent. Ask God's forgiveness. Humingi ka ng tawad kay Lord. Humingi ka ng tawad kay Lord. Walang lugar ang takot. Hindi yan kay Lord. Gawayan ng kaaway. Walang lugar ang pagdududa. Walang lugar ang ano pa mang panlalamig o panlulupaypay. Yan ay galing sa demonyo. Church, ang nais ng Lord, laging gisingin ang puso. Yung katiyakan na may isang Diyos na tumawag, may isang Diyos na nagmahal sa atin, may isang Diyos na pumili sa atin. At kung pinili ka niya, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Lagi kang nasa kanyang mapagpalang kamay. Kaya kailangan lang, church, pagkita mo yung iyong pasasalamat, pagkita mo yung iyong sigasig, pagkita mo yung iyong pagmamahal, pagkita mong siya lamang. Kagaya ng awit, He is God alone. Nasa buhay mo, He is God alone and is your priority. Siya yung una kasi siya lang yung nag-iisang mahalaga, nag-iisa na kailangan mo, nag-iisang sagot sa buhay mo. Siya lang, kapag siya lang. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami. Lahat po, Panginoon, Lord God, ng aking mga kapatid na nakikinig ngayon at makikinig pa sa video ito, pagpalain mo sila. Panginoon, ang aking dalangin, maramdaman nila, Panginoon, yung kasiguruduhan at katiyakan ng pagmamahal mo. Yung kasiguruduhan at katiyakan, Panginoon, ng tagumpay na ibibigay mo sa kanila. Yung kasiguruduhan at katiyakan, Panginoon, na may magandang bukas na naghihintay pa sa aming mga buhay. At dahil doon, Panginoon, tulungan niyo po kami magawa yung kalooban mo. Magawa na maging lalo, Panginoon, Lord God, makitutuhanan sa inyo. Panginoon, samahan niyo po kami sa pakikibaka namin sa buhay na to. Second wave man o anumang wave ang aming daanin. Ang aming buhay ay patuloy, Panginoon Lord God, na magbababad sa alon ng inyong presensya sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang lahat ng kasama ko, Panginoon Lord God, sa pagsambang ito, sa pananalangin ito. Kung may problema sila, abutin mo sila, Panginoon Lord God. Bigyan mo sila ng kailangan. Ang may sakit, pagalingin mo in the name of Jesus, oh Father God. Lahat, Panginoon Lord God, ng may kabalisahan, bigyan mo ng kapayapaan, Lord God. Lahat ng dalangin nila sa inyo, Panginoon, sagutin mo. May mga problema sa pamilya, ayusin mo, Panginoon Lord God. May mga, Panginoon Lord God, mga kailangan, Panginoon, ibigay mo, Panginoon, pagpalain mo ang kabuhayan, ang pangangatawan, ang pananampalataya, Panginoon. Naniniwala po ako, ang buhay namin ito ay may kasiguruduhan kung ito ay laging nakakonekta at nakatayo sa pag-ibig mo. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri ay sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.